Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Vicente. Taong 1978, Samar. O Jose, anong oras mo balak gumising? May klase tayo ngayon ha. Tandaan mo, may trabaho pa tayo mamayang gabi. Wika ni Vicente habang ginigising ang kaibigan. Hayaan mo na ako matulog. Anong oras na tayo nakauwi kanina? Magpahinga naman tayo. Tugon ni Jose. Ay nako, kung di ka papasok, siguraduhin mo lang na makakapagtrabaho ka mamaya ah. Sasabihin ko na lang sa kaklase natin na hindi maganda ang pakiramdam mo. Maraming salamat Vicente ha. Tunay ka talagang kaibigan, alam mo. Mas madali ang buhay sa probinsya eh. Tahimik, payapa. Hindi tayo namomroblema sa pagkain o tirahan. Ang problema na lang siguro natin, yung mga nilalang kapag gabi na. Yan ka na naman sa mga kwento mo si. Kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo. O siya, sige na, mauna na ako. Hindi ako pwedeng mauli sa klase. Wika ni Vicente bago tuluyang umalis sa inuupahang kwarto ng magkaibigan. Matagal nang naninirahan sa syudad ang binata. Maagang nawalay sa mga magulang. Hindi alam kung ano ang tunay na nangyari. Basta isang araw, nagising siya na walang kasama. Kaya simula noon mula sa murang edad, natutunan niyang magbanat ng buto. Tumayo sa sariling mga paa. Walang ibang inaasahan kung hindi ang sarili. Matapos ang klase, kagad nagtungo sa pinagtatrabahuhan at naganda. Asa na kaya si Jose? Sinabihan ko siya na huwag kakalimutang may trabaho kami. Hindi na nga pumasok sa klase, pati ba naman dito? Ay nako. Wika ni Vicente sa sarili. Uy, pare, nandito na ako. Papagalitan na sana kita pero mabuti na lang nakarating ka. Ano ba nangyari sa'yo? Wala naman. Parang napasarap lang yung tulog ko. Dalian mo na mag-ayos dyan bago pa magalit si Aling Cecilia sa atin, oh. Dali-daling nagbuhat ng mga karton ng dalawa. Niligpit ang mga paninda ni Aling Cecilia, ang may-ari ng pinagtatrabahuang tindahan. Isang oras ang lumipas. Si Vicente ay walang tigil sa pagayos, pagbubuhat at pagligpit na makahon. Habang si Jose naman, walang humpay sa pagpapahinga at pagrereklamo. Ano ba naman yan, Jose? Buong araw ka na nga natulog. Wala ka pang enerhiya. Pasensya ka na, Vicente ha. Alam mo naman kailangan nating magpahinga. Ilang oras na kaya tayo nagtatrabaho? Hindi ko lang alam kung saan mo nakukuha yung lakas mo eh. Puyat ka kagabi. Maaga kang nagising. Nakapasok ka pa sa eskwela at ngayon, todo trabaho ka. Sigurado ka bang tao ka? Ikaw talaga oh. Masyado ka lang maraming dahilan. At saka… Oh, bakit? Anong nangyari? Nakita mo yun? Nakita? Nasaan? Ayun oh. Bulag ka ba? Huwag mo nga akong tinatakot, Vicente. Hindi bagay sa'yo magbiro ah. Ano ka ba? Kailan pa ba ako nagbiro? Ayan oh. Kung sa bagay, ikaw na yata yung pinakaseryosong taong nakilala ko eh. Pero kasi wala ka namang tinuro kanina. Pinunasan ni Vicente ang mga mata. Baka wala nga lang yun. Siguro dahil sa pagod at puyat. Sabi ko naman sa'yo, kailangan mo rin magpahinga eh. Buti na lang Sabado bukas, walang pasok. Matulog ka ng mahaba ah. Kung ano-ano nakikita mo eh. Kahit ako, kinikilabutan na sa'yo eh. Matapos ng trabaho, katulad ng abiso ni Jose, pinilit ni Vicenteng magpahinga at matulog pero hindi niya naman magawa. Ano ba kasi yung nakita ko kanina?
Normal na tao lang naman ata yun pero balot ng itim na damit. Siguro nahihiya kaya nagtatago. O hindi kaya naman isang taong hindi magandang intensyon katulad ng magdanakaw? Pero bakit hindi siya maalis sa isipan ko? Ano bang pangitain yun? Hoy Vicente, kausap mo na naman yung sarili mo. Wala to. Bakit pala hindi ka patulog? Buong araw na akong tulog kanina eh. At isa pa nag-aalala ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit tumatak sa'yo yung sinasabi mong may nakita kang lalaki kanina pero wala naman. Madalas kasi hindi ka naniniwala sa mga kababalagan eh. Nakakahanap ka agad ng pagpapaliwanag sa mga bagay-bagay. Huwag mo na akong alalahanin. Matulog ka na lang uli. O sige basta, gisingin mo ako kapag may kailangan ka ha. O sige, maraming salamat Jose. Nang gabing yun, pahirapan talaga ang pagtulog ni Vicente. Tila hindi nawawala sa isipan niya ang presensyang yun. Pero kahit ano pang pag-isip, kalaunan ay bumigay ang katawan. Dinalaw siya ng antok. Vicente! Vicente! Hoy Vicente, gumising ka! Biglang dumilat ang mga mata. Kagad napaupo sa pagkakahiga. Ang mga kamay ni Vicente ay nanginginig. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang katawan ay balot ng malamig na pawis. Anong nangyayari sa'yo? Tignan mo nga yung mga kamay mo. Yung mukha mo. Pati yung kamay mo basang-basa ng pawis oh. Ayos ka lang ba? Hindi, hindi ko alam kung ano nangyari. Parang binabangungot ka yata. Sigaw ka ng sigaw sa panaginip mo bukod dun. Parang lumalaban ka pa. Pumapalag sa hindi makitang bagay. Siguro nga dahil to sa pagod. Kung ano-ano'y napapaginipan ko. Pero wag mo isang tabi lang ha. Baka kasi iba na yan eh. Ako si, kung sasabihin mo na naman yung tungkol sa mga kwentong bukid mo, wag ngayon ha. Seryoso ko Vicente. Kung nawala ka agad yan, sige. Maniniwala akong pagod lang yung nararanasan mo. Pero kung magpapatuloy yan o lalala, makinig ka na lang sa akin. Tumango na lamang si Vicente nang sabi nito ng kaibigan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na marinig niyang seryoso ang boses nito. Sa tagal ng kanilang pagsasama, madalas biro ang pananalita kahit seryoso na ang sitwasyon. Kaya naman, ang engkwentrong ito ay tumatak sa kanya. Lumipas ang ilang araw, tila hindi pa rin umaayos ang kalagayan ni Vicente. Patuloy ang mga panaginip, ang mga bangungot, ang paggising sa malamig na pawis. Hindi na to normal ah. Makinig ka sa akin. May kakilala ka ba o naririnig kang manggagamot? Manggagamot, doktor? Hindi doktor, manggagamot talaga yung albularyo. Ano ka ba, Jose? Wala namang... Makinig ka na lang muna sa akin, Vicente. Ilang beses na tayong nagtungo sa doktor, hindi nila mapaliwanag yung nararamdaman mo. Gusto mo bang maubos yung ipon mo? Kakapunta sa mga hindi ka kayang tulungan? Bagyang natahimik si Vicente. Bagamat hindi naniniwala sa hindi kayang ipaliwanag ng rason o siyensya, naniniwala naman siya na mabuti ang intensyon ng kaibigan. Uulitin ko ha, may kakilala ka ba o narinig na manggagamot? Nung bata ako, ang sabi isang manggagamot daw yung lolo ko ang problema. Hindi ko alam kung nasaan siya. Alam mo naman, bata pa lang ako. Nawalay na ako sa mga magulang ko hanggang ngayon nga. Hindi ko alam kung bakit saka ako ano nangyari. Hanapin natin ang lolo mo. Baka siya makatulong sa'yo sa nararamdaman mo. Pati yung tungkol sa mga magulang mo. Kahit nag-aalangan, tinanggap ni Vicente ang tulong at plano ni Jose na hanapin ang lolo. Aminin man niya o hindi, gusto ng binatang malaman ang katotohanan patungkol sa mga magulang at kung bakit siya naiwang mag-isa. Dala-dala ang iilang gamit at perang inipon. Nagtungo ang dalawa sa Samar kung saan huling natatanda ni Vicente ang kinaroroonan ng lolo. Lolo Alberto,
Hmm, naalala mo yung itsura? Napakatagal na nun, syempre hindi. Hindi ko nga alam kung bakit ako pumayag eh. Ano bang plano mo? Ang lawak-lawak ng probinsya namin, paano natin nahanapin yung lolo kong matagal nang hindi nakikita? Hindi ko nga alam kung buhay pa yun eh. Basta pakiramdaman mo lang. Sigurado ko na kahit papano, may lukso kayo ng dugo eh. Kapag nakita mo siya, mararamdaman mo yan. Pagdating sa probinsya, tila wala ni isang lugar na pamilyar o gusali ang nakita ni Vicente. Ilang oras silang nag-ikot. Nagtanong-tanong sa bayan, ngunit walang makasagot kung saan o kung meron bang nakakakilala kay Lolo Edelberto. Kaya naman nagpasya ang dalawa na magbakasakali sa kagubatan. Kung wala siya sa bayan, paano mo naisip na nasa gubat? Walang tao dito, paano natin makikita yun? Basta nararamdaman ko lang, magbakasakali lang tayo. Napakamot na lamang ng ulo si Vicente nang marinig ito. Parang imposible ata tong plano mo, si. Kahit isang bahay doon sa bayan, hindi pamilyar sa akin. Kahit tao, wala ni isang kilala. Huwag kang panghinaan, Vicente, mahanap din natin siya. Pero bago yan, kain muna tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. O sige, mukhang nagugutom na din ako eh. Pero kailangan muna nating alamin paano tayo makakaalis dito sa gubat. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa. Ngunit habang tumatagal, napapansin nila na pahaba ng pahaba ang daan. Sigurado ka ba dito sa dinadaanan natin? Parang paikot-ikot na lang tayo ah. Oo naman, sigurado ko. Di ba bago tayo pumasok, ilang beses kong pinakita sa'yo yung mga palatandaan. Tulad niya no, yung batong hugis bahay. Tugon ni Jose, sabay turo sa isang bato na may korteng patusok. Habang tumatagal, lalong nag-aalala si Vicente. Unti-unti na rin palubog ang araw. At hanggang ngayon, tila hindi pa rin nakakalabas sa kagubatan. Ang nakakapagtaka, hindi naman to ganun kalaki. Bakit parang hindi pa rin tayo makaalis? Biglang tumigil si Jose sa paglalakad. Nakatitig lamang sa paligid. Nanlaki ang mga mata at pinipigilan ang paghinga. Hoy Jose, hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit? Shh! Huwag ka maingay. Naririnig mo ba yun? Pareho nilang narinig ang kaluskos sa bandang unahan. Sa likuran ng mga puno at damo. Dahan-dahan silang umatras. Ayaw alamin kung ano ang maaaring gumagawa ng ingay. Ngunit dahil dumidilim na rin ang paligid, hindi nila inaasahan na makakatapak ng isang tuyong sanga na siyang lumikha ng napakalakas na ingay. Tumigil ang kaluskos. Makalipas ang ilang sandali, akala ng dalawa wala na ang kung anong gumagawa ng ingay. Kaso nga lang, Anong ginagawa niyo dito? napasigaw sa takot si Jose, habang si Vicente, hindi alam ang gagawin ng panahong yun. Nang tignan kung sino ang nagsasalita, sa bandang likuran nakita nila ang isang matanda. Mahaba ang buhok nito, kulay puti at nakatali. May dalang baston at mga lagayan na mga gamit. Mahaba din ang balbas at bigote. Mga senyales ng mukhang ilang araw na itong hindi naliligo o hindi kaya naman walang natutuluyan. Pasensya na po kayo. Hinahanap po namin yung daan palabas eh. Mauna na po kami. Sandali lang. Ano ang dahilan ng pagpunta niyo dito? Hindi niyo ba alam na delikado ang kagubatang ito? Marami nang nawala at namatay sa lugar. Kung delikado po dito, bakit kayo nandito? Ako ang unang nagtanong, iho. Sagutin mo muna ako bago ko sagutin ang tanong mo. Hinahanap po namin yung lolo ko, si Lolo Edelberto. May mga gusto kaming itanong sa kanya. Madaming Edelberto sa lugar na ito, iho. At isa na ako doon. Baka gusto mong dagdagan pang impormasyong ibinibigay nyo. Baka makatulong ako.
Vicente, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan yan? Tingnan mo itsura oh. Malay natin aswang yan. Nagpapanggap lang na matanda. Ayan ka na naman, Jose. Wala na tayong ibang pwedeng gawin. Malay mo, siya yung maging daan para makaalis tayo dito. Baka bigyan niya tayo ng kahit anong impormasyon tungkol sa lolo ko. Huwag ka na maingay, baka marinig ka pa niyan eh. Kahit nag-aalangan, isiniwalat nila ang nalalaman sa matanda. Bagamat hindi sigurado, siya na lamang ang nakikitang paraan upang makalabas sa gubat. Kung ganon, ikaw siguro si Vicente. Nagkatinginan ang dalawa. Hindi makapaniwala sa narinig. Paano niyo po nalaman ang pangalang yun? Wala namang kahit isa sa amin ang nagpakilala sa inyo ah. Sabihin na lang natin na batay sa kwento nyo, pati na rin sa reaksyon nyo. Nang banggitin ko ang pangalan ng apo ko, mukhang ako nga ang hinahanap nyo. Kayo po? Kayo po si Lolo Edelberto? Pero bakit ganito na ang itsura nyo? Wala na ba kayong tirahan? Nasaan ang mga magulang ko? Asan po mga kamag-anak? Mahabang kwento, iho, pero iiksyan ko. Pero grabe, ilang taon na ang lumipas, ang laki mo na. Hindi ako makapaniwala. Hindi rin ako makapaniwala na kaya kong iwan ang pamilya ko. Ramdam sa boses ng binata ang ilang taon na sakit na kinimkim. Hindi sa ganon, iho. Maniwala ka o hindi, ginawa namin to para protektahan ka. Inilayo ka namin sa lugar na ito upang hindi ka nila mahanap. Pero mukhang ikaw ang nakahanap sa amin. Kailangan mo nang umalis ngayon bago ka pa nila matunton. Nila? Sino sila? Ano pong sinasabi nyo? May rason kung bakit ako pagala-gala ngayon. Walang permanenteng tirahan. Bit-bit ko lang ang lahat ng kailangan ko para mabuhay. Maging ang mga proteksyon. Hindi ako pwedeng manatili sa iisang lugar. Baka makita nila ako. At ang nakakatawa pa, kung kailan ako bumalik sa bayan natin, tamang-tama ang pagdating mo. Mukhang tinadhana ang pagkikita natin. Ano ba kasing nangyari? Bakit ako iniwan ng mga magulang ko? Sino ba ang naghahanap sa atin? Mga aswang. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi po ako nakikipagbiruan sa inyo ha. Seryoso ko, iho. Hindi din ako nagbibiro. Mula sa mga gamit ng matanda, naglabas ito ng isang lumang aklat. Tila gawa sa balat ng hindi pangkaraniwang hayop. Mga simbolo at letrang hindi pamilyar. Mga nakaukit na larawan na hindi maipaliwanag. Mga anting-anting, halamang gamot at iba pa. Ipinaliwanag ng matanda ang tungkol sa kanilang angkan, ang kanilang dugo at rason kung bakit naging ganito ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, ako na lamang ang natitira sa lahi nating manggagamot. Mga manggagamot na may kakayahang magpagaling ng hindi lamang tao, kundi pati na rin ang mga nilalang sa dilim. Ano po ang nangyari sa mga magulang ko? Hindi ba nila namana ang abilidad na to? Napayoko ang matanda. Tila nag-aalangan sa sasabihin. Wala na sila. Mahigit 1 dekada na. Hinabol sila ng mga aswang. Kinuha ang kanilang dugo. Kaya ginawa ko ang lahat ng paraan na alam ko upang ilayo ka. Mas maayos pang mabuhay ka mag-isa kaysa mapunta sa kanila. Kahit papano may pag-asa kang lumaban, may tsansa kang mabuhay. Hindi dito, iho. Umalis ka na bago pa mahuli ang lahat. Dama ng dalawa ang senseridad nito at sa tulong ni Lolo Edelberto, sa wakas nakaalis na rin sila sa kagubatan. Nagpasalamat ang dalawa sa tulong nito at muling naglakbay mag-isa ang matanda. Anong oras na? Kailangan pa nating hanapin ang lolo ko. Anong ibig mong sabihin? Kausap na natin siya kanina.
Naniwala ka sa sinabi ng matandang yun? Sa mga pinakita niya sa atin, hindi ka pa rin ba naniniwala? At isa pa, paano niya nalaman ang pangalan mo? Ano ka ba, Jose? Madaling manguto ng mga tao siguro. Sinundan niya tayo. Narinig niya na tinawag mo ko sa pangalan ko. Hindi natin alam kung may katotohanan ba talaga mga sinasabi ng matandang yun. Bahala ka nga dyan. Minsan kahit nasa harapan mo na yung katotohanan, ayaw mo pang maniwala. Ah, teka, may pagkain! Nalingat ang atensyon ni Jose nang makita ang maliit na karinderya. Oh, ano pang inaantay mo dyan, Vicente? Gutom ka, di ba? Tara na! Natawa na lamang ang binata. Pero bago pa tuluyang makalapit kay Jose, biglang napatingin si Vicente sa likuran at doon nakita muli ang lalaking nakaitim. Kahit hindi kita ang muka, damang-dama nito na sa kanya nakatitig ang nilalang. Dahan-dahan, lumabas sa kadiliman ang lalaki. Ngunit bago pa man ito tuluyang makita ni Vicente, kagad na itong tumalikod upang hatakin sana papalayo si Jose. Kaso nga lang, nakita niya ang kaibigan. Hawak-hawak ng isang malaking nilalang. Wala itong malay at sa paligid ay may 3 pang mga nakaitim na hindi mawari ni Vicente kung tao ba o hindi. Matagal ka na naming inaantay eh. Wika ng isang lalaking hindi pamilyar. Napakalalim at nakakasindak ang boses. Ito ang huling narinig ni Vicente bago tuluyang dumilim ang paligid. Gisingin na yan! Binuhusan siya ng tubig. Labis ang pagkagulat ni Vicente. Mukhang gising ka na. Ang tagal ka naming hinanap. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Nasaan ang kaibigan ko? Wika ni Vicente habang nanginginig ang boses. Isa-isa lang. Hindi naman tayo nagmamadali ah. Lalo na't wala kang pupuntahan. Di ba? Nilibot ng mga mata ni Vicente ang lugar. Madilim, madumi, parang bodega o kuta na matagal nang pinagtataguan. Tanging ilaw lamang ng munting lampara ang nagbibigay liwanag sa silid. Kagad napatigil si Vicente nang makita ang mga bakas ng dugo sa pader. Mga bakas ng kamay na tila ng laban, subalit nasawi. Nanlamig ang dugo ng mapagtantong maaring ito na ang huli niyang hantungan. Teka, bago niyo ako patayin, ang gusto ko lang naman, maligtas yung kaibigan ko. Kung may galit kayo sa akin, kung sino man kayo, huwag kayo magdamay ng iba. Nagkatinginan sa isa't isa ang grupo. Sabay-sabay na nagtawanan. Patayin! Sinong nagsabing papatayin ka namin? Pero sige, karapatan mo namang malaman ang dahilan kung bakit ka nandito. Ako si Gaspar, pinuno ng mga aswang. Nandito ka upang pagsilbihan kami. Ang manggagamot na katulad mo ay hindi dapat nagdadamot. Hindi lamang mga tao ang dapat mong tulungan, kundi pati na rin ang lahi namin. Anong sinasabi niyo, manggagamot? Hindi ako manggagamot. Kaibigan ata kayo nung baliw na lalaki sa gubat eh. Kung ano-anong sinasabi niyo. Huwag ka na magmaang-maangan. Hindi ka dapat nakikipagbiruan lalo na sa akin. Simple lang naman ang magiging kasunduan. Manatili ka dito. Gamutin ang mga kalahi naming nangangailangan. Kapalit nun, malaya ka na gawin ang gusto mo sa loob ng baryo namin. Meron kang sariling tirahan, pagkain at mabubuhay ka. Paano kung ayoko? Madali lang naman kaming kausap eh. Hindi mo na rin makikita ang kaibigan mo. Paano ba kayo nakakasigurado na ako talaga yung hinahanap niyo? Hindi ako manggagamot. Wala nga akong alam sa sinasabi niyo kaya kung pwede ba, hanapin niyo yung tunay na. Manahimik ka. Hindi nagsisinungaling ang ilong namin. Naaamoy namin ang kakaibang dugo mo. Dumadaloy sa iyo ang amoy na matagal na naming hinahanap.
ang dugo ng purong manggagamot. Kahit wala kang alam, kusa sa iyong darating ang biyayang pinagkalob sa iyo. Ang abilidad na hindi pangkaraniwan, ang abilidad na tanging ikaw lamang ang meron. Kaya uulitin ko ang kasunduan. Kapalit ng paglilingkod mo sa bayan, masisiguro namin na walang mananakit sa iyo. May sarili kang tirahan at lahat ng kailangan mo ay ibibigay. Kung hindi ka papayag, papatayin namin ang kaibigan mo. Tumango na lamang ang binata, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Mga aswang, manggagamot, mga bagay na matagal niya nang hindi pinaniniwalaan, pero ito na ang realidad. Ikinulong muna siya sa isang malaking hawla. Sandali, sabi niyo meron akong kalayaan. Ano to? Ikaw talaga. Hindi naman kami mangmang. Papakawalan ka namin kapag pwede ka ng pagkatiwalaan. Sandali nga bago ka umalis. Karapatan kong malaman ang dahilan kung bakit mo ginagawa to. Huminto si Gaspar sa kanyang paglalakad. Lumapit sa binata at yumuko. May pamilya ka ba? Wala. Ako meron. Ang buong bayang to ang pamilya ko. Kada sugat, dugo, nasasawi kong kapamilya, malaking dagok sa aking puso. Siguro naman sapat na ang kaibigan mo upang maunawa ng konsepto ng pagmamahal sa pamilya. Isipin mo na lang na ang bawat aswang na nakikita mo sa bayang ito, katumbas ng kaibigan mo sa mga mata ko. Kaya kailangan kita. Kailangan ka namin. Hindi naman masama ang hinihiling ko. Gusto ko lang nagamutin mo ang nasaktan kong pamilya. Pero kung totoo ang sinasabi niyo, na kaya ko magpagaling, parang hinayaan ko na kayo na kainin yung kapwa ko tao. Isipin mo na lang na parang tao din kami. Sila ay mga alagang hayop. Hindi man namin gustuin pero kailangan namin kumain para mabuhay. Ito ang huling sinabi ni Gaspar bago tuluyang umalis. Ngayon malinaw na kay Vicente ang lahat. Ilang araw ang lumipas upang masigurado ang kaligtasan ni Jose. Sinunod ni Vicente ang kasunduang ginawa ni Gaspar. Dinala siya nito sa isang lugar kung saan dinadala ang mga sugatang aswang. Doon nakita niya ang mga natamong sugat ng mga ito na walang braso, pakpak, binte at iba pa. Doon din niya napagtanto na kahit hindi kauri, may hahalin tulad pa rin ang mga ito sa mga tao dahil meron silang konsepto ng pamilya, pagmamalasakit sa kapwa at pagkakaisa. Habang tumatagal, unti-unti na ring nalilimutan ni Vicente na hindi tao ang ginagamot, kundi mga nilalang na umuubos sa kanyang lahi. Gabi-gabi pagkatapos manggamot, binabalik pa rin sa kulungan si Vicente. Ngunit sa katagalan unti-unti itong lumalawak, gumaganda, mas dumadami ang kagamitan. Unti-unti niya itong nagiging tahanan. Isang gabi habang pabalik sa kulungan, naganda si Vicente na mga gagamitin para sa kinabukasan. Psst! Hoy! Tumigil si Vicente. Tinignan ng paligid pero walang makita. Ano ba yan? Baka guni-guni ko lang. Psst! Psst! Sa sandaling yun, sigurado na ang binata na merong tumatawag sa kanya. Oh, sino ba yun nandyan? Walang sumasagot. Tatawag na sana ng bantay ang binata nang makita ang isang matandang lalaki nakayuko sa labas ng kulungan. Sadali lang. Huwag kang sumigaw, nandito ako para tulungan ka. Sino ka ba at anong ginagawa mo dyan? Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo dyan? Hinahayaan mo sila na gawing kang bilanggo. Gamitin ang kapangyarihan mo sa kasamaan. Ano bang sinasabi mo? Nanggagamot lang ako ng mga nasaktan. Hindi naman masama ang ginawa ko .
Masama yan dahil ang ginagamot mo ang pumapaslang sa mga kalahi natin. Hindi mo ba nabalitaan? Kaliwat kanan na ang namatay sa baryo. Baryo? Lugar to ng mga aswang, di ba? Hindi to lugar ng mga tao. Ay nako, mukhang nalinlang kanila. Bayan to ng mga tao. Ginawa lang nilang kuta at dito nila pinapatay ang mga kalahi natin kapag nagugutom sila. Nung una, hindi ako makapaniwala na isang tao ang kusang tumutulong sa katulad nila. Hoy, nagkakamali ka. Hindi to kusang loob ah. Kapalit ng panggagamot ko, buhay ang nag-iisa kong kaibigan. Siya na lang yung tinuturing kong pamilya. At nasaan ang sinasabi mong kaibigan? Ilang buwan na nang huling ipakita sa iyo ang sinasabi mong kaibigan, hindi ba? Ha? Ilang araw pa lang yun ah. Matagal na ako nagmamanman dito. Hindi ko alam kung kailan ka nila kinuha pero sigurado kung maraming buwan na ang lumipas nang nakita kita. Naaalala mo pa ba kung paano nabuksan ang kakayahan mong magpagaling ng aswang? Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan ng dalawa. Pinag-isipang mabuti ni Vicente ang sagot ngunit sa katagalan, napagtanto niyang hindi alam ng binata kung paano nangyari ito. Hindi ko alam kung paano pero isang araw nagising ako eh. Nagawa kong pagduktungin ng naputol na binti ng aswang. Nabuo siya. Nawala ang sakit na nararamdaman niya. Yun lang ang naaalala ko. Sinasabi ko na nga ba, nalinlang ka nila. Isa lang ang mahalaga dito, kailangan mong umalis. Wala dito ang kaibigang hinahanap mo. Lahat ng residente dito ay aswang. Wala ni isang tao puwera sa'yo. Imposible yan. Kung ayaw mong maniwala, bukas, hilingin mong makita ang kaibigan mo. Doon ka magdesisyon kung ipagpapatuloy mo pa na maging alipin ng mga nilalang sa dilim. Huling wika nito bago tuluyang umalis sa lugar. Hindi man lang nagpakilala kung sino siya. Wika ng binata sa sarili. Nang gabing yon hindi siya makatulog. Inisip ng husto ang sinabi ng matanda. Ilang buwan na ba talaga ang lumipas? Nasaan si Jose? Niloloko ba ako dito? Kinabukasan hinanap ng binata si Gaspar. Katulad ng sinabi ng matanda, hiniling niyang kitain ng kaibigan. Ang kaibigan mo? Ayos lang naman siya. Bakit mo natanong? Hindi ko tinatanong ang kalagayan niya. Gusto ko siya makita. Nagpapahinga ang kaibigan mo. Mas magandang wag mong istorbohin. Kahit makita ko lang siya, sapat na yon. Saan niyo nilagay? Hindi nakasagot si Gaspar. Nang biglang may lumapit sa kanila. Grupo ng aswang na lahat ay duguan. May dalang bangkay. Sa susunod na ang kaibigan mo, mas mahalagang gamutin mo sila. Huwag na nating dagdagan ng mga bangkay. Hindi! Anong sinabi mo? Hindi ko sila gagamutin. Gusto mo bang may mangyaring masama sa kaibigan mo? Anong kaibigan ko? Hindi mo nga siya magawang ipakita sa akin eh. Malay ko ba kung pinatay mo na siya? Patayin niyo na lang ako para wala nang manggagamot sa mga kalahi mo. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming kupkupin, bantayan at ibigay lahat ng gusto. Hindi niyo ako kinupkop. Dinukot niyo ako at araw-araw pinagbabantaan ang buhay ko. Pati ang kaibigan ko. Yun lang yung nag-iisang dahilan kung bakit ko kayo tinutulungan eh. Tapos ngayon wala na. Hindi ko alam kung anong ginawa niyo kay Jose. Tapos ayaw mo pang sabihin kung ano nangyari sa kanya. Pasensya na po. Pero nagmamakaawa ko sa inyo. Kahit gamutin niyo na lang po ang anak ko. Huwag na ho kami. Yung bata po sana iligtas niyo. Hindi hiniling ng anak ko na mabuhay sa mundo bilang aswang. Nagmamakaawa po ko sa inyo manggagamot. Kahit ang bata na lang ang iligtas niyo. Wika ng aswang. Tumango naman ang iba pa. Kahit duguan at halos nawalan na ng malay. Para sa mga nasugatan, nagkaisa silang lahat
na kahit hindi na sila, mailigtas lamang ang batang kasama. Tila naantig ang puso ni Vicente sa ginawa ng mga ito. Kahit labag sa kalooban, ginamot niya. Inuna ang bata. Isa-isa silang sinunod. Lahat sila ay unti-unting nakapagpahinga. Kalaunan bumalik din ng lakas. Si Gaspar, nakatingin lamang sa binata, tila namangha sa ginawa. Hindi ko alam kung bakit mo ginawa yon, pero maraming salamat. Patunayan mo sa akin mapagkakatiwalaan ka. Ipakita niyo sa akin si Jose kung gusto niyong manumbalik ang kasunduan. Mamayang gabi, dadali namin ang kaibigan mo. Kapag mamayang gabi walang dumating, ako mismo ang tatapos sa buhay ko. Para wala nang makinabang sa dugo ng aking lahi. Nagtungo sa kulungan si Vicente. Nag-isip ng malalim sa susunod na gagawin. Kinagabihan, napansin ni Vicente na lumalalim na ang gabi. Hindi pa rin nadadala si Jose sa kanyang lugar. Palihim na pumuslit sa rehas. Hindi alam ng mga aswang na noong pinalawak ang kanyang kulungan, nagkaroon ng puwang sa gilid ng selda kung saan kasya ang payat na pangangatawan. Habang palihim na nagmamasid, doon niya narinig ang usapan ng dalawang bantay. Ano kayang gagawin ni Pinuno? Matagal nang nawawala yung kaibigan na manggagamot na yun. Ilang buwan na rin siyang hinahanap pero hindi matunton. Pareho sila ng amoy ng mga tao eh. Tama ka. Ang narinig ko pa, ang sabi ng manggagamot kapag hindi nakita ang kaibigan niya ngayong gabi, siya daw ang kikitil sa buhay niya. Naku, wag naman. Maraming kalahi natin ang umaasa sa kanya. Dahil sa manggagamot, mas lumakas ang lahi natin eh. Dumami at tumitibay. Siya na nga mahanap nila. Hindi makapaniwala si Vicente sa narinig. Dali-daling bumalik sa kulungan. Doon nagpakita ang matanda. Matagal mo na palang kayang umalis dito, pero ikaw ang kusang bumabalik. Sigurado ka ba napipilitan ka lang? Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? Ako si Emilio, isang ermitanyo na may kaalaman sa panggagamot. Pero para sa mga tao lang. Araw-araw ko nakikita ang kaawa-awang sitwasyon ng mga kababayan natin sa kamay ng mga aswang na tinutulungan mo. Akala ko nalinlang ka lang. Yung pala'y tunay kang nagbubulag-bulagan. Kusa mong sinukong yung sarili para sa kanila. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kaibigan mo pero narinig ko. Nakatakas. Kaya huwag ka na siguro mag-alala. Kaso nga lang kung sakaling nakatakas man siya, hindi imposibleng pinatay siya ng isa sa mga aswang na tinulungan mo. Hindi naman nila ginusto na maging aswang ah. Katulad natin sila may damdamin, nagmamahal ng kapwa. Pero tayo ang nasasawi. Hindi masamang tumulong pero ang bawat aswang na nililigtas mo, pumapatay ng 5 tao kada araw. Kailangan mong makalabas sa kulungang ito at tignan ko anong kalagayan sa labas. Huwag ka na magbulag-bulagan. Hindi kasalanan ng bulag na hindi siya makakita, pero kasalanan na ng taong nakakakita sa oras na ibalik niya ang piring ng kanyang mga mata. Nang sandaling yun, hindi alam ni Vicente kung ano ang dapat gawin. Sa kabilang panig, gusto lang naman ng mga aswang ang mabuhay. Pero katulad nila, nais din ng mga taong mamuhay, ngunit pinapatay sila ng mga aswang. Napaupo na lamang sa saigang binata, hindi alam ang dapat gawin. Ito basahin mo. Sigurado ako makakatulong to sa'yo. Isang aklat? Aklat yan ng mga ritual. Baka isa dyan ay magamit mo. Kailanganin mo balang araw. Sana ngayon bukas na ang mga mata mo. Huwag mong ipikit. May pamilya din ang mga tao katulad ng mga aswang na tinutulungan mo. Sana sa pagbalik ko, nasa tamang panig ka na. Ito ang huling sinabi ni Mang Emilio bago tuluyang umalis. Nang gabing yun, malugod niyang binasa ang aklat.
Lahat ng ritual ay tila nagawa niya ng hindi namamalayan. Ngunit isang pahina doon ang nakaagaw ng atensyon. Kabisado niya ito at mukhang ito ang sagot sa katanungan. Agad niyang hinanda ang mga kagamitan, mga sangkap at kung ano-ano pa. Nagsimulang magsambit ng mga orasyon ng binata. Doon naramdaman niyang dumadaloy sa dugo at katawan ang kakaibang enerhiya. Balanse. Wala sa iisang panig lamang. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang ritual. Pigilan niyo siya! Hindi natin dapat hayaang magpakamatay ang manggagamot! Wika ni Gaspar. Sabay-sabay sumugod ang mga bantay. Pilit man niyang tapusin ang ritual. Hindi niya ito natapos dahil sinira ng mga aswang ang kagamitan. Agad niyang dinala ang mga ito sa gitna ng malawak na lupain. Walang mga puno, damo o kahit ano. Hindi ka pwedeng mamatay manggagamot! Kailangan ka namin! Kapag pinagpatuloy ko ang pagpapagaling sa inyo, maraming mamamatay na tao. Alam mo yan! Tumingin si Gaspar sa kanya. Hindi galit, kundi pagod. May mamamatay din sa amin. Hindi kami humingi ng digmaan. Gusto lang naming mabuhay. Kapalit na mga inosente. Kapag tumanggi ka, mamamatay ang kaibigan mo pati na rin ang lolo mo. Hahanapin ko pa ang natitira mong kapamilya at isusunod ko sila. Sa isang kumpas kamay mula sa dilim, unti-unting ipinakita ng mga aswang sila Jose, Lolo Edelberto, nakagapos at nakapiring. Kung naghintay ka lang sana, sabi ko sa'yo dadali namin ang kaibigan mo, kaso mainipin ka. Kitang-kita ni Vicente ang dalawa. Puno ng mga pasa at sugat at halos maligo na sa sariling dugo. Bakit ako? Bakit ako? Dahil ikaw ang may kakayahang magpagaling ng lahat. At saka, Kinuha ni Lolo Edelberto ang baston at hinampas sa mga aswang. Nagpapanggap lamang ang dalawa para matunton ang kinaroroonan ni Vicente. Buong lakas, gamit ang kakayahan ng matanda, pinaslang nila Jose at Lolo Edelberto ang mga aswang na nakahawak sa kanila kanina. imposible. Paano? Sabihin na lang natin na masyado kayong uto-uto. Vicente, tapusin mo na ang ritual. Kami na ang bahala sa kanila, Vicente. Siguraduhin mo lang na matatapos mo ang ritual para hindi ka na mag-isip. Matapos ko makatakas sa kanila, nakita ko ni Lolo Edelberto. Ginamot niya ako, tinuruan ng mga tangan. Maraming salamat, ligtas kayong dalawa. Hindi ko kayo bibiguin. Habang nag-oorasyon, buong lakas ng mga aswang, sinubukang pigilan ang manggagamot pero hindi nila malagpasan ng dalawa. Maraming nasawi sa hanay nila Jose at Lolo Edelberto. Ganun pa man, handang magsakripisyo ang mga aswang para masiguradong makuha muli ang manggagamot. Gawin niyo ang lahat para makuha ang manggagamot. Matapos natin siya makuha, gagaling din kayo. Hindi namin kayo hahayaan. Hinding-hindi kayo makakalapit sa kanya. Patuloy ang digmaan sa paligid. Ngunit ng isang linya na lamang ang kailangang bigkasin sa orasyon. Tumigil si Vicente. Anong ginagawa mo? Bakit ka tumigil? Katulad natin sila. May pamilya, may mga mauulila. Kailangan mong pumili. Hindi pwedeng pareho. Kapag hindi mo tinapos ang ritual, mabubuhay ka at ang mga aswang pero kapalit nito ay ang mundo ng mga tao. Pero kung tatapusin mo, mabubuhay tayong lahat pero sila mawawala. Napatigil si Vicente. Narinig niya ang sigawan, ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman ang kapangyarihan sa kanyang dugo. Umiinit. Tumatawag. Tumingin siya sa lolo, kay Jose at kay Gaspar. Tatlong buhay. Tatlong mundo ngunit isang desisyon. Itinaas niya ang patalim at tumulo ang dugo ng manggagamot sa mangkok. Nagliwanag ang mga simbolo sa lupa. Umalingaw-ngaw ang ritual.
Anong ginawa mo? Ang manggagamot hindi lang tagapagpagaling. Siya din ang tagabalanse. Lumiwanag ang simbolo sa lupa. Hindi patungo kila Gaspar o sa mga tao, kundi sa buong lupa. Pinutol ko ang daloy. Hindi na ako pwedeng gamitin ng kahit sino man. Hindi na rin kayo pwedeng kumuha ng lakas mula sa amin. Sumigaw ang mga aswang. Naramdaman nila ang panghihina. Bumagsak si Gaspar sa kanyang tuhod. Tinanggal mo ang tanging pag-asang mabuhay. Nagkakamali ka. Tinanggal ko lang ang kapalit ng kamatayan ng mga inosente. Tumingin ito sa paligid. Maliwanag ang lugar kahit gabi. Tahimik na umalis si Vicente sa lungga ng mga aswang matapos ang huling ritual. Sugatan ngunit buhay si Lolo Edelberto at Jose sa labas. Nag-aantay sa kanyang huling pasya. Hindi niya tuluyang pinagaling si Gaspar, pero hindi niya hinayaang mamatay. Sa halip binago niya ang ritual. Pinanatiling buhay ang mga aswang, ngunit may limitasyon ang kanilang lakas. Mananatili ang mga tao, mananatili din ang dilim. Balanse ang kaganapan. Anong ginawa mo, Apo? Pinili kong bantayan ang mundo, hindi iligtas ang lahat. Lumipas ang panahon. Nabuhay siya na ordinaryong binata sa modernong lungsod. Matalik na kaibigan pa rin si Jose. Ngunit nagpa siya itong tumulong at magligtas sa mga taong nangangailangan sa tulong na rin ng mga agimat at mga turo ni Lolo Edelberto. Namuhay mang ordinaryo sa umaga si Vicente. Sa gabi naman, siya ang huling manggagamot. Tagapagpagaling kung kinakailangan, tagatanggi kung nararapat. May mga matang patuloy na nagmamasid mula sa dilim. At alam niya, hindi pa tapos ang tungkulin. Sa mundong puno ng pagdududa, natutunan niya na ang pagiging manggagamot ay hindi lang pagligtas. Ito ay pagpapanatili ng balanse. Hindi lahat ng kayang iligtas ay dapat iligtas. At hindi lahat ng dapat mamatay ay mga limaw. Sa pagitan ng dalawang mundo, nakatayo si Vicente, hindi bilang ordinaryong binata, kundi bilang manggagamot na may mabigat na tungkulin. Isang taong tagapagbantay, tagabalanse ng liwanag at kadiliman. Mahilig ka bang magsuot ng bracelet na merong kahulugan? Ito panoorin mo, baka makatulong sa'yo. Nung una hindi ako naniniwala sa ganito, kaso nasubukan ko kasi at epektibo. Kung marami naiinggit sa'yo, subukan mo tong Talagay bracelet. Ang bisa ng Talagay bracelet, binablock niya yung evil eye, lahat ng masamang dasal sa'yo dahil sa inggit hindi e-epekto. Kung wala naman naiinggit sa'yo pero pakiramdam mo minamalas ka, pwede mong subukan yung Kandili bracelet. Pampaswerte to. Ito yung version 1 ng Kandili bracelet. Ito naman yung version 2. Kaya nang bahala mga kabayan ko nung trip nyo dyan. Pampaswerte to, version 1, version 2. Kung wala namang naiinggit sa'yo, kung swerte ka naman pero hindi maganda ang kalusugan, meron ka nararamdaman mapa-spiritual o physical na karamdaman, ito magandang subukan mo. Ito mga kabayan, Gunita bracelet, available sa dalawang kulay, color brown and color black. Lahat ng ito ay makikita sa shop ng Likha Merchandise, search nyo na lang.